Nalinaw po ba? Sige sa Lord. So doon sa atin pong muli, good evening po sa ating lahat, no? Welcome small group leaders na lessons. Training po ito. Paghahanda para sa small group na hahawakan natin in the future. Sa pahintulot ng Diyos, may mga tao siyang ilalagay sa buhay natin upang ating alagaan, no? Kasi ang gusto ng Panginoon talagang pastol na mangangalaga sa kanyang kawan. So hindi lamang as a whole church but also in small groups. So meron tayong pinag-usapan po na mga katangian para maging successful tayo. In summary, yung pagiging mapanalangin, masipag, mahabagin, punong-puno ng grasya, at syempre yung confidential din, hindi chismoso, chismosa, can keep secrets, and then last yung pagiging facilitator. Ngayon po, ang ating pag-uusapan ay mga technicalities na lamang ito. Ito ay may apply natin sa tahanan o kaya sa labas, minsan sa simbahan, minsan sa, alam niyo po, pag kayo may mga meeting online, pwede din, no? So ano po ba ang mga ingredients o sangkap para maging successful ang ating mga small? So bukod dun sa small group leader, napakaganda po yung unang-una yung natural home atmosphere. No? So yung pakiramdam ng mga tao papamahala sa atin ng Panginoon, tahanan nila 'yon. Okay? So hindi lamang ito pwedeng nag-speak of the physical magsuhay, gaya niyan, may mga celebration, 'di ba? Nakakapunta tayo sa mga pwede rin pong gamitin kasi yung tahanan natin bilang place of our small group kasi nandoon yung natural home atmosphere. Pwede rin naman paglalabas kayo. So the nature of the small group ministry suggests the need for a warm, relaxed atmosphere conducive to spiritual enrichment. So ito po ay mga technicalities. So lagi nating iisipin, teka, dito kami magmi-meeting, dito kami mag-small group. Ano ba ito? Makakarinig ba sila rito? Hindi ba sila magiging distracted? Makaka-focus ba kasi sila sa sharing? Okay? So number 1, yung size. Yung laki po ng tahanan o yung lugar. The home should be large enough to accommodate the meeting or there is a tight atmosphere. So napakahalaga po na hindi naman sikip na sikip, no? Yung size ng padausan ng inyong small group, mahalaga na hindi lamang online, physical din. Hindi naman pwedeng sobrang laki, sobrang lawak, hindi mo na alam kung nasa na yung isip, nakatingin sa malayo. So napakahalaga po ito, no? Pangalawa, yung accessibility. Kapag kayo po ay magkakandak ng mga smalls na the home, the place should be accessible to people and not difficult to find or approach if possible. So syempre, ang hirap ng factor talaga yan Yung sasamanta doon. Yung iba, wala naman sasakyan, sasabayan nila, makakapag-commute ba pag pumunta doon. So through online, thank you Lord, isang bahay, pero iba pa rin po yung mga physical na small group. So ayan. Pangatlo, appearance. Ayan. Bukod sa size, bukod sa accessibility, yung appearance. The home, the place should be neat in appearance, orderly, and above all, clean. So kung sa bahay po tayo mag-i-small group, diyan kayo magsisimula, dapat malinis. No? Na talagang kailangan yan. Ano yan magiging place of fellowship. Maayos, hindi magulo. So ito po ay mga ingredients. Number 1, yung natural home atmosphere. And pang-apat, yung atmosphere. Hindi dapat masyadong magulo, may mga maiingay na lugar,
The home on the one hand should not be chaotic, but on the other hand, it should not be so orderly that no one can relax. Baka naman sobrang hindi na makagalaw yung mga tao, sobrang ayos, di ba? Hindi na pwedeng makabasag ng ano. So pang-apat po 'yon, mga kapatid. So speaking of the place, ito naman number 5, importante yung host. Tayo. O kaya minsan yung kapatid natin, o ikaw ang host ngayon may meeting tayo ng small group. Ikaw sa bahay niyo pupunta. So piliin natin. Ay, pag-usapan natin ito. Well, let's focus on this. Bukod sa size, sa atmosphere, sa accessibility, sa appearance ng bahay, ng lugar, o kung saan man mag-small group, kailangan relax. Merong makakarinig ang lahat, makakapag-focus, walang masyadong distraction. Pero po, syempre, yung host ay mahalagang-mahalaga yan. So, una, the small group should be hosted by people who have open hearts. Open hearts and an open home who really want to use their home as a ministry. Alam nyo, talagang ang pagiging small group leader, kasama na po dito yung tahanan natin. No? Hindi lang po ito pagbibigay ng tahanan, ng space sa bahay natin, kundi yung puso natin. Na Lord, yung hospitality, yung heart ko, Lord, gusto kong paggamit kung ano yung meron ako sa iyo. So, napakahalaga po ng lugar Pero, importante din syempre yung may-ari ng lugar o may-ari ng bahay. Kasi syempre, pag hindi bukas ang puso ng may bahay, para bang, di ba, hindi welcoming yung spirit So, tayo po bilang small group leader, syempre, we lead by example. Sa bahay muna natin magsisimula o kaya maghahanap kayo ng lugar na kung saan makapag-focus. No, hindi chaotic. Yan. So, sa host tayo. Pakibasa naman po yan. Sister Cheng, Hebrews 5 verse 14. Sister Michelle, Hebrews 13 verse 2. Mami Ading, Proverbs 17 verse 22. Yan. Snowby, verse 4. 19 to 20. Ang magandang verse dito. Mel, pakibasa. 1 Corinthians 14:40. So, tingnan natin pag-usapan natin yung host. Una, the host should be mature believers. Ayan, napakahalaga. Mature spiritually ang ating pinag-uusapan. It should be mature believer. Bukod po dun sa natural home atmosphere, yung size, yung accessibility, makakapunta ang lahat, yung lugar, malinis, maayos ang atmosphere, napakahalaga ng role ng host. Kailangan mature believers. Pakibasa po. Yeah, 14. Other. Yeah. Tuloy mo sis, hanggang 14. Yun. So, pag baby, gatas pa lang, wala pa siyang karanasan tungkol sa mabuti at masama. Hindi niya pa alam yun no? So, speaking of maturity, ang mga small group leader, at the same time, yung magiging host, kailangan alam niya na yung pagkakaiba ng mabuti at masama So, kumbaga, nandun na siya sa place of maturity na alam niya na ang bahay niya gagamitin sa gawain ng Panginoon. Alam niya na hindi lahat ng a-attend ng small group ay malaguna, di ba? Yung iba ay proseso, iba-iba ang mga tao. Kumbaga, nandun yung heart niya Bilang host ng gawain ng Panginoon,
or kayo ay mag-MC, kayo ang magiging small group leader, kailangan maging halimbawa tayo na ng ugali ni Kristo sa mga mananampalataya. Kasi kapag mature ka sa pananampalataya, no, kaya mong gabayan yung discussion, yung prayer, yung word, malalaman mo kung tama yung pangunawa ng mga tao sa salita ng Diyos. Lalago yung grupo eh. No? Kaya napakahalaga po ng spiritual maturity. So tayo muna ang magiging host. At pagiging part ng host, kailangan mag-mature tayo. Pakita sa atin ang bunga ng Espiritu. Alam naman natin yan, love, o isa-isay natin. So, yung Spirit na nasa atin, di ba? Yung Holy Spirit, makikita yung love eh. You will love everybody. Pag may love, may understanding sa mga tao. May joy, may peace, may patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. So, yung mature believer ay magga-guide sa mga tao para sa kanilang spiritual na paglago. Siya rin ang magiging mediator. Hindi siya pwedeng kumakampi sa mga tao. Isa lang ang kanyang pamantayan sa buhay ng tama at mali, ng mabuti at masama. Walang iba kundi yung salita ng Diyos. So part ng maturity yung obedience. Tayo mismo ay sumusunod. Inaayos natin lahat ng area ng ating buhay. Kung tayo ay may challenge sa ating marriage, sa ating mga relationship, inaayos natin yun. Kasi tandaan nyo, kapag leader ka, para ka nakatira sa salamin, kita ka ng lahat ng tao eh. At hindi lang ikaw, kita lahat ng ginagawa mo. Yung negosyo mo, yung trabaho, yung relationship mo, yung pagsasalita, pananamit, yung pananalapi, yung buhay niyong mag-asawa, kita ka bilang isang asawang babae o lalaki, kita ka lahat. So yun ay makikita lahat ng mga tao. So kailangan makita natin kung paano natin, Lord, ito yung medyo may issue sa akin Kailangan ko itong ayusin. Kailangan kong sumunod sa iyo. Kung ito ay sa area ng finances, Lord, kailangan ko sumunod sa pag-iikapo. Kailangan maging generous ako. Lord, kung ito ay issue sa marriage, kailangan maging leader ako ng family ko, spiritual leader kung mga lalaki. Kung ako naman ay babae, makita yung submissive spirit sa akin, yung gentleness, yung self-control. Kung ako po ay kabataan, makita sa akin na meron akong knowledge about God's Word, nagiging mabuting halimbawa ko sa aking magulang, sa aking mag-aral. So all of those things, mature believers, makikita ng mga tao kung mature na tayo. And I want to remind everybody when it comes to the word maturity, hindi ito nakabase sa edad o sa tagal sa simbahan. Pwede kasing matagal na tayo sa simbahan o matagal na tayong nabuhay pero hindi pa rin tayo malago, spiritual. Paano tayo lalago? Spiritual, intentional. Ang pagdagdag ng edad, automatic. Pagtanda, automatic. Pero ang paglago, intentional yan, optional. Kung tayo lalago o hindi. Kung tayo ay hindi nagbabasa ng Biblia, hindi tayo lalago. Kung wala tayong devotion, hindi tayo lalago. Kung wala tayong prayer life, worship, fellowship, giving, service, hindi tayo lalago. At when we are not mature enough, we cannot lead people. Hindi tayo pwedeng mag-disciple kung tayo mismo ay hindi disciple ni Jesus. We cannot be teachers kung hindi muna tayo first naging student at follower ni Jesus. So napakalaga po na mga kapatid, yung maturity sa ating mga buhay. Kasi tayo yung mag-host. So part ng maturity, yung respond natin sa tao, yung ating attitude, yung ating pagsasalita, yung ating pangunawa, yung hindi pagtatanim ng sama ng loob. Tandaan nyo kung kayo ay host, hindi lamang sa lugar, kung kayo ang magli-lead ng small group at meron kayong bitterness sa puso nyo, kung meron kayong inggit, galit dun sa member, nako, ibang klase yung pamumuno mo niyan. Medyo bias. Kaya kailangan magpalinis tayo ng puso. Kailangan yung isipan natin, laging laman yan, salita ng Panginoon. So yung pagiging mature po, napakahalaga. Sa pagiging host. So examine our life, evaluate po natin. Lord, saang area ng buhay ko ang kailangan akong lumago? Sa pananampalataya, sa pagbabasa ng Bible,
sa pagde-devotion, panalangin, pakikipagkapwa-tao, yung aking attitude, magasbang ba ugali ko, masungit ba ako, yung pagsasalita ko, naglilingkod ba ako ngayon, sumusunod ba ako sa Diyos, ako ba'y nagpapasakop, ako ba'y nagbibigay, ako ba'y generous. So yung mga bagay na yun, evaluate our life. Kasi makikita at makikita yan. At dyan tayo atakihin ng kaaway. Yan ang ibabato sa atin ng kaaway. Kaya sa grasya ng Diyos, magagawa nating ayusin ang mga bagay na yan. Kasi we want to be used by God. No? Gusto ba natin gamitin ng Panginoon in the small group? Gusto natin mag-handle tayo talaga ng mga tao na madi-disciple? Then, by the grace of God, let's grow together. Mag-mature tayo. Lumago tayo sa ating buhay spiritual, sa pananampalataya. Pangalawa po, the host should be friendly people given to hospitality. Ayan. Ang isa pong small group leader, yung host, or yung bahay mismo, na gagamitin, may-ari, o yung lugar, kung siya yung mag-MC, siya yung magpe-pray, alam nyo, napakalaga yung pagiging friendly. Sige nga po, pakibasa yung Hebrews 13. Ayan, Hebreo chapter 13 verse 2, sabi dito, palaging maging bukas ang inyong pinto sa mga taga-ibang bayan, lingid sa kanilang kaalaman, di ilang nakapagpatuloy na ng mga anghel. Amen. Yeah, Asis, pakibasa muna yung verse 1 hanggang, sige, verse 1 to 2. Ayan, sabi dito sa verse 1, patuloy kayong magmahalan bilang magkakapatid kay Kristo. Mm-hmm. Verse 2, palaging maging bukas ang inyong pinto sa mga taga-ibang bayan, lingid sa kanilang kaalaman, may ilang nakapagpatuloy na ng mga anghel. Amen. Oo, hindi mo alam, tinutulungan mo, anghel pala ng Panginoon, no? Messenger. Diba? So, pero bago niya sabihin yon, yung sinabi niya sa verse 1, patuloy na magmahalan. Patuloy kayong magmahalan bilang magkakapatid kay Kristo. Let love of your fellow believers continue, be a fixed practice with you. Sabi sa isang version, continue to love each other. Keep on loving one another. Keep on loving each others. Ganda, no? Let brotherly love continue. Sabi pa sa isa, ito ay keep on loving. Yan. Basta kailangan, tuloy-tuloy. Sabi sa message, stay on good terms with each other, held together by love. Let's think of that. Sabi doon, stay on good terms with each other, held together by love. Kapag iniibig mo ang mga kapatiran, ang bawat isa, bawat tao na yan, ilalagay ni Lord sa buhay mo, you will stay on good terms with them. So, iiwasan mo, talagang you will make every effort na hindi kayo magkaroon ng samaan ng loob. At kung nagkaroon kayo ng conflict, ang kailangan mo gawin, you need to quick to forgive, to restore the relationship, to humble and forgive one another. Sabi sa Philippians, never let your brotherly love fail. Minsan nagpe-fail yung pag-ibig natin, nakakalimutan natin ibigin ang kapwa natin. Anong nananaig? Galit, inggit, sama ng loob. Nagtatanim. Sabi niya, nor refuse to extend your hospitality to strangers. Sometimes men have entertained angels unaware. So, ito po sinasabi ng Biblia sa atin, no, bilang small group leader o kung kayo po magiging host, kailangan friendly. Lahat po ay welcome. Kahit may mga pagkakataon na dami nilang absent, open arms pa rin tayo. Kahit na sila ay may mga difficult attitudes, difficult people, at itong mga tao na parang ang hirap pakisamahan, but you know, yung host, kailangan friendly.
Anong tawag kay Jesus? Friend of sinners. Di ba si Jesus? Kaibigan ng mga makasalanan. Kaya lumalapit sa kanya yung mga tax collector, prostitute. Talagang hindi sila natatakot lumapit kay Lord kasi nandun yung mercy. Nandun yung love. Nandun yung grace. No? Tandaan po natin na ang work natin is patuloy na magtanim at magdilig. Magtanim ng binhi, magdilig, mag-follow up, mag-pray. Pero sino nagpapalago? Si Lord pa rin na nagpapalago. Siya magsasabi, this time, lalago na yan. This time, magbabago na yan. Patuloy lang natin i-share yung Word of God. Patuloy lang tayo mabuhay sa Word of God. Huwag natin ilagay sa kamay natin yung judgment. Kaya mo, Panginoon ang humatol. Hello po, good evening. Pamit mo na po Thank you, Lord. So, minsan kasi nauuna yung inis, yung galit. Nawawala na yung pag-ibig. Si Sana, alala ko yung 1 Corinthians. Pakibasa nga yan, Sister Michelle. 1 Corinthians 13, ang ating love chapter. 1 Corinthians 13. Basahin natin yung pag-ibig. Sige. Sige, verse 1 muna. Hanggang 3. Ayan, sabi dito sa 1 Corinthians chapter 13 verse 1. Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaw-ngaw o pompyang na kumakalampag. Nako, maingay lang, walang pag-ibig. Verse 2. Verse 2, kung ako man ay may kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya na ano pa nakakapagpalipat ako ng mga bundok, ngunit kung wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Naku, ano yan Gifted talaga, may calling, no? Pero pag walang love, baliwala walang kabuluhan. Verse 3. At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala pa rin akong mapapala. Grabe, generosity nandun, no? Pero walang pag-ibig, wala pa rin. So, dinefine niya yung love. Sige sis, pakibasa. Verse 4 hanggang 10. 4, ang pag-ibig ay matyaga at magandang Matyaga? loob. Okay, so nagtsatsaga Tuloy. Magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang, ni hindi mapagmataas man. Oh, thank you Lord. Verse 5. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim sa kapwa. Pause lang natin Yung mga negatives na sinabi dyan, when we operate on the negatives kapatid, ibig sabihin wala tayong love. Sabi niya matyaga at magandang loob. Kapag may inggit, wala na yung love. Kapag mayabang, nagmamataas, wala nang love. Kapag medyo magaspang na yung ugali natin, walang love. Kapag makasarili, hindi pag-ibig yan. Kapag nagagalit tayo, mapagtanim ng sama ng loob, walang pag-ibig. Verse 6. Hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Yan, tuloy, 7. Ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at mapagtiis hanggang wakas. Hanggang wakas, sabi sis na. Yes. Hindi lang for a period na, Lord, bakit ba nilagay sa akin tong tao na to? Ang hirap nitong ibigin, Lord. Tandaan nyo, ang pag-ibig, hindi yan emotion-based. Based by emotion. It is a decision. Ang iniisip lagi ng pag-ibig ay ang ikabubuti ng tao ito. Di ba ganun yung unconditional love ni Lord? Hindi based by emotion but a decision na ang nais niya ay yung laging ikabubuti natin. Verse 8.
And verse 8, matatapos ang kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos, titigil rin ang kakayahang magsalita sa iba't ibang mga wika. Mawawala ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang hanggan. Alam nyo mga kapatid, dito sa verse 8 na ito, maaring talagang maraming tao na bless sa buhay natin, sa gifting natin. Pero alam nyo, makakalimutan din nila yun. Ang hindi makakalimutan ng tao ay kung paano mo sila inibig. Paano mo sila iningatan, inilagaan, paano ka nag-care sa kanila. Totoo yan eh. Yan ang mga hindi makakalimutan ng tao. Verse 9. Hindi pa lubos ang ating kaalaman at kakayahan nating magpahayag ng mensaheng mula sa Diyos. Ngunit pagdating ng ganap, mawawala na ang di ganap. Tuloy sis. Ito na, 11 to 14 at 13. Noong ako'y bata pa, ako'y nagsasalita, nag-iisip at nangangatwirang tulad ng bata. Ngayong ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniwanan ko na ang mga asal ng yan, bata. no? Sabi niya, bakit niya sinabi yan? Ano ba yung pinag-uusapan sa chapter 13? Patungkol sa pag-ibig. So yung kapag natututunan natin na ibigin yung mga mahirap ibigin, kapag yung pag-ibig natin nagtsatsaga hanggang wakas, kapag nagiging hindi tayo nagiging mag-iinggitin, nagiging matyaga, magandang loob tayo, alam nyo, ibig sabihin niya dyan, dumarating na tayo sa paglago. Kasi totoo, sino ba yung mainggitin? Yung mga bata. Sino ba yung mga makasarili? Yung sarili lang iniisip. Mga bata yan. Di ba? Yan ang mga bata eh. Pero kapag lumalago tayo sa pananampalataya, connected sa unang point natin, mature believers, friendly, yung love nandoon. Alam mo, iiwanan mo na yung mga asal bata eh. Yung mga asal bata na mga maliliit na bagay, pinag-aawayan. Yung mga maliliit na bagay, ang bilis nating ma-offend. Ano yan? Mga asal bata yun. Yung pangangatwiran ng bata. Diba? So sabi niya dyan, iwan ko na. Iniwanan ko na ang mga asal ng bata. Verse 12. Sa kasalukuyan, tila malabong larawan ang nakikita natin sa salamin, ngunit darating ang araw na harapan nating makikilala ang Diyos. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon, ngunit darating ang araw na malulubos ang kalamang ito, tulad ng lubos na pagkakilala niya sa akin. Pause lang tayo Hindi basihan ng spiritual maturity at love ang knowledge ng Word of God. Importante ang kaalaman sa salita ng Diyos. Importante nagbabasa tayo ng Bible. Pero nung sinabi ni Apostle Paul, he was writing 1 Corinthians 13, sabi niya, hindi ko pa masyadong lubos na nalalaman lahat. Pero darating yung panahon, malalaman ko rin ang lahat. Hindi ko man kilala ang Diyos, pero ang Diyos kilala ko. Naintindihan niyo yan, mga kapatid? Kaya wag nating sasabihin na ang maturity ay nakabase sa kaalaman sa Biblia. Dito sinasabi niya ang maturity ay nakabase sa kung paano ka umibig ng mga tao. Paano ka makitungo, makipagkaibigan sa mga tao? Paano ka magre-respond sa mga kritisismo? Paano ka magre-respond kapag iba ang inyong direksyon na tinatahak, medyo magkalayo? Medyo salubong. Paano kapag may mga conflict na, paano ka mag-respond? Hindi lang nakabase ang maturity sa information about God's Word, but on how we choose to love people. Ganda. Kaya, speaking of maturity and being friendly, kapag tayo ay lumalago sa salita ng Panginoon, sa relasyon natin sa Diyos, sa ating spiritual na buhay, alam niyo ibig sabihin nun, anong isang makikita? Bunga. At ang bunga ng Espiritu, ano yung una? Love. Ang galing, no? Connected lahat eh.
Ang unang bunga makikita mo, ibig sabihin ang isang puno makikita mo malago. Pagsimula pa lang tinanimang binhi, tumubo, wala pang bunga, nagsisimula pa lang yun, hindi pa yun talaga mabungang Kristiyano. Ang unang bunga, ang makikita, ang patunay na malago ka, makikitaan ka ng bunga. Ano yun? Pag-ibig. Praise God. Kaya kung natutunan mong ibigin, natutunan mong magpatawad, natututo ka na, alam mo yun, hindi ka nagtatanim ng samaan loob, hindi ka nagiging makasarili, mainggitin, mayabang, ang nauuna lagi sa iyo yung pag-ibig, ibig sabihin, malago kang Kristiyano. Maraming Kristiyano ngayon, maraming alam sa Bible, maraming paglilingkod, kilala, pero pag ang ugali, nakita mo, naku, hindi pala mature. Hindi pa siya mature, walang pag-ibig. Verse 13, finally. Sabi dito, kaya't ang tatlong ito'y nananatili, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Amen. Explain ko lang yan, yung verse 13. Sabi niya, tatlo, dakila yan, maganda yan. Mananatili yan. Pero ang pinakadakila, pag-ibig. Yung paano kasi, yung faith, hope, and love, the greatest of this is love, di ba? Bakit greatest yung love? Bakit mananatili yung love? Yung faith kasi is the expectation, is the evidence of things we not see. Kapag may faith tayo kay Jesus, di ba? Darating panahon, makikita natin si Jesus eh. So wala nang, hindi ka na mag-ooperate sa faith. Hope. Matatapos na yung faith. Yung hope, yung pag-asa, yung mga bagay na inaasahan mo. Kapag nangyari na yung mga inaasahan mo, wala nang hope. Tapos na, hindi ka na uli umaasa. Pero yung pag-ibig, hindi siya nawawala eh. Kasi kahit pagdating sa langit, umaapaw ang pag-ibig. Ang Diyos ang pag-ibig. Kaya sa buhay natin bilang Kristiyano, naisin natin to. Maging intentional tayo to operate in love. This agape love of God overflowing in our lives. Magmahalan tayo. Let the love of God dwell in your hearts, rooted and grounded in love. Makita sa atin yung pag-ibig. Pangatlo, ganda. Salamat, Lord. Tulungan mo kami lumago. Turuan mo rin kami na ibigin, mabuhay, mamunga ang pag-ibig. Pangatlo, the host should be those who enjoy the meeting themselves. Sige sis, Proverbs 17:22 po. Mami? Sabi dito, ang pinagpapaya puti sa katawan at ang maluputi unti-unti naman. Nako! Kita nyo po? Ano daw yung pumapatay? Malungkutin, kalungkutan. Pag laging malungkot, nakamamatay. Pero ang pagkamasiyahin, cheerful heart is a good medicine. Dapat masiyahin tayo. Masiyahin nga ba tayo? May kanta yan. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Isipin nyo si group leader nyo, malungkutin. Ayoko umatin, ang lungkot doon. Ayoko umatin doon. Yung si group leader namin, puro problema niya yung sinishare eh. Ang lungkot ang buhay niya, parang walang Kristo ba? Pero puno-puno tayo ng kagalakan kasi may Kristo tayo eh. Kahit na hindi maganda ang nangyayari, punong-puno ka pa rin ng kagalakan kasi alam mo, yung ending natin mabuti. Yun ang punong-puno ng kagalakan. Masayahin tunay. Tandaan nyo, pagiging masayahin, nakakagaling yan. May mga tao ngayon kapag pumupunta ng simbahan, tandaan natin mga kapatid. Sugatan yan, maraming dalahin sa buhay, may mga alalahanin. Bilang cell group leader, bilang host, kailangan mo isipin how can you encourage them to continue with their life?
How can they continue hoping in the Lord, having faith in the Lord? Kailangan masiyahin tayo eh. So, alisin nyo po sa isipan nyo na kapag cell group, kailangan seryoso lahat. Hindi, masaya po ang salita ng Diyos. Pulot-pukyutan yan eh. Mas matamis pa nga yan sa pulot-pukyutan, di ba? Better than life, sweeter than honey. Sister Jem, pakibasa nga yun. Anong version? Yung Word of God. Nasa Psalm 19:10. Sige. Psalm 19 verse 10. Ang salita mo, Panginoon, ay napakahalaga, higit pa sa ginto at pilak. Sige, sis. Thank you, Lord. Yung pag kumakain ka na matamis, yung mga mata mo, nag-aano yan, lumiliwanag. Nagigising. Di ba naranasan nyo yung gutom na kayo? Alala yung nakikipaglaban sila, nakapasting sila. Kasi si Saul mali ng direction. Pero sabi ni Jonathan, nung kumain yung mga, lumakas eh. Nagliwanag yung mga mata nila eh. Nagliliwanag yung mga mata. Hindi nagdidilim yung paningin. Si minsan sa seryo, nagdidilim yung paningin, naiinis. Kailangan nag-enjoy tayo sa ating mga small group meeting. Yeah. Kapag enjoy, may excitement, yung nakaka-engage yung mga members natin, mga participants eh. Oy, wow, welcome. Oy, magsisimula na tayo. Praise God. Kaya nga napakaganda ng umpisahan mo yung small group, maawit eh. Kumakanta sa Panginoon, nagpapasalamat eh. Paano ba maging masaya, di ba? Magpasalamat tayo. Paano tayo magiging masayahin? Kumanta tayo, di ba? Ang awitin talaga kasiyahan yan eh. Kahit nga sa mga birthday, paano mas magiging masaya? Kumanta tayo. Di ba? So, tayo po bilang mga host, mature, friendly, pangatlo, nag-e-enjoy. Na-enjoy natin. Masaya po ang buhay natin kay Lord. Maraming gagawing maganda ang Lord sa ating buhay, di ba? Kabaliktaran ng kasiyahan sa pagkakandak ng ating mga small group. Yung iba kasi ginagawa lang kasi out of obligation or duty. Walang magawa eh. Walang gagawin. Ito na lang gagawin ko, di ba? So minsan may mga ganong pagkakataon sa buhay natin na, Lord, ano ba yan? So tayo bilang mga mananampalataya at small group leader, para maging successful ang ating small group, tayo kailangan mature, pangalawa, friendly, pangatlo, masiyahin tayo. Hindi naman ibig sabihin masiyahin ka, wala ka ng problema eh. Alam nyo, kahit may problema, paano tayo magiging masaya? Pagpasalamat natin ang mga pagsubok sapagkat apply natin ang Word of God, James chapter 1, di ba? Verse 2. Magalala kayo sa tuwing kayo makakaranas ng iba't ibang uring pagsubok sapagkat alam nyo, pag may pagsubok, di ba? Anong mangyayari? Nagmamature yung ating faith. The trials of our life. Teka, mag-grow ako dito. It will produce endurance. Kahit may mga hindi magandang pangyayari. So, kailangan magpapasalamat, aawit. So, tingin ko, yun lang muna. Let's meditate on that. Mag-mature, mag-grow tayo spiritually. Ang question to ponder, i-send sa amin, PM po, paki-PM, yung para maipag-pray din namin kayo. Unang-una, as we continue, lumalago na tayo sa ating teaching. Anong area sa buhay natin? 3. Ang tingin mo na mas kailangan mo pang lumago. Okay? Yun yung unang question. 1, 2, 3 ang sagot. Number 1, kulang na kulang ako sa ganito. Kulang na kulang ako sa ganito. Hindi pa ako mature sa ganito. Pangalawa, speaking of being friendly, rate yourself.
from 1 to 10. 10 being the highest. Magaling ka, masayahin ka, mahal mo yung mga tao. Hindi ka nagtatanim ng sama ng loob. Mapagbigay ka, pagpatawad ka, malaki ang iyong pangunawa. 1 to 10, i-rate mo yung sarili mo from being friendly or loving. You love people. Kung hindi 10 ang inyong sagot, kung 9 lang, ang kasunod nun, lagyan mo ng slash or dash. Ano yung kailangan mong, ano yung mga humahadlang sa'yo? Bakit hindi mo magawa na mahalin ang mga tao? Okay? And then last, number 3, speaking of enjoying ourselves in the meeting, ano yung mga bagay na ikaw bilang isang Kristiyano, na masayang-masaya kang gawin. Sige, Sis Nobi, pakiulit yung ating assignment. Paki-PM kami Thank you, Lord. PM po, hindi po sa sa PM lang. Para sa evaluation. Pastor, narinig po ako, Pastor. Oh, yan. Sige, sis. Amen. Ang tanong sa atin na kailangan isad natin, anong area sa buhay natin, bali 3 po yung mga kapatid na kailangan, saang area ba tayo na kailangan lumago? Speaking of being friendly, yung doon sa 3 area na yun po yung number 1 question. And then number 2 question, speaking of being friendly, i-rate po natin yung sarili natin, kung tayo ba masaya ka ba, mapagbigay, mapagpatawad, from being friendly or loving. Kung hindi 10 yung i-rate nyo sa sarili nyo, ang sagot nyo, ilalagay nyo po ng slash. Ayun, kung ano ba yung mga hadlang sa'yo, bakit hindi. Kumbaga, ilalagay mo po doon yung reason. And then number 3, speaking of enjoying yourself sa mga meeting na ikaw ay bilang nawala si Sis Nobi. Bilang ano yung mga masayang-masaya kang gawin, mga spiritual habits or mga ginagawa natin sa simbahan na masayang-masaya kang gawin, no? So yung question number 3. Malinaw ba, Brother Huge? Nakuha natin? Yes po, Pastor. Sister Cheng, pakiulit. Bago tayo mag-closing prayer, Sis Cheng. Ano yung mga dahilan? Bakit? Hindi ka friendly? Hindi ka loving? Oo. Masayang-masaya. Oo. Sige. Napakagalaga ng pangatlo kasi kahit na pag masayang-masaya kang gawin yung isang bagay na yon, maapektuhan mo yung cell group mo eh. Example, ikaw, masayang-masaya kang nagbibigay, nagpapakain. Alam nyo, maapektuhan yung cell group nyo. Magugulat ka. Yung cell group nyo na yon, ang pinaka-highest sa score kapag bigayan ng kainan. Pagkainan, kayo laging pinakamaraming dala. Kasi nahahawa ka eh. Nahawaan mo sila eh. Nai-influence mo bilang leader. Kaya napakalaga po niya, no? I-send nyo po sa amin, i-PM nyo. Pag-isipan nyo, evaluate your life. And be honest, wala namang judgment ito. Nandito kami para ipanalangin kayo at magtulungan para lalo kayong lumago. Magamit kayo ni Lord. Kasi pinagpe-pray namin na talagang kayo'y maging successful sa inyong pagiging small group leader. Ayan, salamat sa Diyos, aming Panginoon, ang masalangit.